Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Magsitayo po ang lahat. Sige po, naaniyahan ko po ang lahat na tayo ay tumayo para sa ating panimulang panalangin. Let's feel the presence of the Lord. Panandalian po nating patahimikin ang ating mga puso at isipan. At tayo ay lumapit sa Panginoon. O Lord, salamat po sa araw na ito, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong magandang plano na pinadala mo ang iyong sariling anak upang kami ay maligtas. Lord God, dalangin namin na samahan mo kami sa gawain ito, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Iayos mo po ang aming mga puso at isipan na matanggap namin ang katotohanan ng iyong salita. O Lord, kiniklaim namin, Panginoon, ang victory dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Lord, we're claiming na ang bawat salitang ito ay mangungusap sa amin, Lord God. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na tanging katotohanan lamang ng salita mo ang maibahagi sa gawain ito. This we pray and claim in the mighty name of Jesus. Amen. Sinabi mo kay Sian. Ano ba yung ano, Mati?
Lord, gamitin mo lamang po ako, ikaw po magsasalita sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Po, ang unang salita ng ating Panginoon ay nanggagaling sa Lucas 23 verse 24. So babasahin ko lang po sa Tagalog. Sabi po, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So yan po yung unang salita ng ating Panginoon bago po siya nalagutan ng hininga sa krus. Okay, so pagkatapos, ito po yung mga kapatid, ito yung mga salita ng Panginoon. Unang salita ng Panginoon, nung siya ay napako sa krus. So bago ko po ipaliwanag yung salita ng Panginoon, tayo po ba ay nakaranas na masaktan ng mga taong malapit sa ating mga puso? Mga mahal natin sa buhay. So gaano ba ito kasakit? Madali ba natin silang napatawad? So, atin po, yung una pong word dyan ay yung Ama. Ano po, o sino po kaya ang tinutukoy na Ama ng ating Panginoon? So, ang Ama, tinutukoy niya dito ay ang kanyang amang nasa langit o ang ating amang nasa langit. Ang makapangyarihang Ama ang nagsugo sa kanyang bugtong na anak para tayo ay tubusin. Kung iisipin natin, bakit hindi kaya iniligtas ng kanyang Ama ang nag-iisa niyang anak? Makapangyarihan siya. Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng ating Ama sa atin, isinugo niya ang kanyang nag-iisang anak. Ano kaya dahilan ng kanyang Ama para gawin ito? Mga kapatid, naisip na ba natin? Kung ang sarili nating Ama dito sa lupa, kaya niya bang tiisin ang kanyang anak na sinasaktan, niyuyurakan, binabato, dinuduraan sa kanyang harap? Kaya niya bang tiisin na yung anak niya ay nakapako doon? Diba ang ating Ama sa langit ay makapangyarihan? Kayang-kaya niyang gawin, kayang-kaya niyang iligtas ang kanyang anak. Pero dahil sa pag-ibig, sa laki ng pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya yung kanya nag-iisang anak. Sunod na salita ay nila. So sino kaya itong mga tinuturing niyang nila dito sa ating sa kanyang unang salita? Mga taong nangutya, dumura, humagupit sa kanyang anak. Sa kanya, kay Jesus Christ mismo. Mga makasalanang tao na kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo. Mga taong makamundo at hindi naniniwala sa kanyang kapangyarihan. So mga kapatid, kasali ba tayo doon sa mga taong nandun? Nung pinako si Jesus Christ, sino yung mga taong nagsisisigaw na siya ay ipako, na siya ay saktan, na siya ay batutin? Di ba yun yung mga tao na inihingi niya ng tawad sa Ama? Sila yung mga taong sinabi niya, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga taong nandoon para saksihan kung paano siya maghirap, kung paano siya saktan. Sunod na salita ay yung patawarin. Ang Ama natin, kahit gaano man tayo kasama, nagawa pa rin niyang isipin yung ating kapakanan. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila.
Sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya, iningi pa rin niya ng kapatawaran sa kanyang ama. Na kung tutuusin, wala tayong karapatan doon sa kapatawaran na yun. Dahil sa sama na pinakita natin sa ating Jesus Christ. Pinako siya sa krus para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Bakit kaya mga kapatid, ano kaya ang dahilan ng Ama? Anong dahilan ni Jesus Christ? Sabi niya, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung tutusin natin mga kapatid, sa mga oras na to, kung nakikita natin yung paghirap ng ating Panginoon, kung babalikan lang natin, kung napanood natin, yung pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan, habang siya yung pinaparusahan, habang siya ay nakapako. Kung sarili kaya natin yung nandoon, tayo yung nagsaktan, tayo napahirapan, kaya ba natin gawin yung ginawa ng Jesus Christ? Kaya ba natin ihingi ng tawad yung mga taong gumawa ng ganun kasakit sa atin? Hindi. Dahil noon pa man, ang Jesus Christ at ang Ama sa langit, siya yung unang umibig sa atin. Dahil sa laki ng pag-ibig ng ating Panginoon, kaya niya ginawa yung mga bagay niya. Kung tutuusin yung unang salita ng Panginoon ay tungkol sa kanyang napakalaking pag-ibig at pagpapatawad sa mga taong makasalanan. Pero sa kabila ng mga ito, sa mga oras na ito, marami pa ring tao ang gumagawa ng masama. Sa mga oras na ito, alam natin, o marami pa ring tao ang nandyan, umiinom, nagsusugal, at nagkakantahan, nagpapakasaya, imbes na alalahan, nakakalimutan natin yung hirap ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, babalikan ko lang yung tanong ko kanina. Tayo na po ba ay nasaktan ng mga taong malapit sa ating puso? Gaano ito kasakit? Sobrang sakit. Na halos ayaw nating magpatawad. Pero bakit ang ating Panginoong Jesus, no? Siya'y nasaktan, siya'y duguan, pero nagawa pa rin niya tayong patawarin. Kasi tayo mga tao, Pagnilayan po natin ang unang salita ng Diyos. Pagnilayan po natin ang unang salita ng Diyos sa pamamagitan ng awiting ito. Ayaw ko na magtawag na.
Ayun. So, magandang araw po sa ating lahat. At sinabi pa ng isa, Jesus, kapag naghahari ka na, alahanin mo ako. Sumagot ang Panginoong Jesus. Ngayon din, sasama kita sa paraiso. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, merong pagkakataon, nakakarinig tayo ng mensahe ng Diyos about sa kaligtasan. Pero minsan yung iba, ginagawa nila parang tulad ng isang kriminal na kinubutya pa, nilalabanan pa. Hindi naman yan totoo pa, pinabaliwala pa nila. Opportunity na kanilang buhay na makilala nila ang Panginoong Jesus. Pero itinataboy nila. Meron akong 5 keyword mga kapatid, sasabihin sa inyo. Una dito is, huwag mong layuan ang kaligtasan or don't reject the salvation. Tulad ng sinabi ko mga kapatid, na meron sa ating buhay darating at darating din na may gagamitin ang Amang Diyos o ang Panginoong Jesus na magpapahagi sa atin ng kanyang salita upang makilala siya, tanggapin siya. Pero yung iba, hindi nila buong pusong tinatanggap. Parang papasok dito, lalabas dito. Alam niyo yung kapatid na napakasakit ko sa Panginoong Jesus. Nagpakamatay siya sa cross para sa'yo. Tapos wala lang. Alam niyo, kung babasahin yung verse na yun, pinako yung Panginoong Jesus. Nakakagalit, nakakaiyak, nakakasama ng loob. Diba? Kasi imbis tayo nandun, siya yung pinako. Kaya kung mayroong opportunity sa buhay natin na makasumpa, huwag magduda tulad ng isang kriminal na tinanggap si Kristo. Alam nyo, yung kaligtasan, hindi mo kailangan gumawa ng maraming kabutihan. Hindi mo kailangan gumawa ng makaka-attract sa Lord. Kung titignan natin yung isang kriminal, sinabi niya, Jesus, kapag naghahari ka na, alanganin mo ako. Diba? Kriminal siya, wala siyang ginawang mabuti. Tinanggap niya lang si Jesus. Sinabi niya lang kay Jesus na alahanin mo ako sa paghahari mo. Ganon din sa ating buhay, kapatid. Sinabi nga sa isang verse, di ba, walang silbi lahat ng kabutihan natin dahil isang maraming basahan ng sarap ng Amang Diyos. Pero kung tatanggapin natin si Jesus, siya ang magiging daan. Diba? Subok tayo mga kapatid. Dahil sa anggola ng Panginoon Jesus, naligtas tayo. At ang pang-apat, because of His blood, you will see. Dahil sa kanyang dugo, dahil sa dumanak na dugo, nabayaran ang kasalanan mo. Siya ang naging tupa. Siya ang tupa na iaalay doon sa cross. Para lang, yung ang makakapagligtas sa iyo. Hindi kapitbahay mo, hindi nanay mo, hindi kapatid mo, hindi ang ibang tao, kundi si Jesus. Kaya ang tanging gawin mo lang ay tanggapin si Jesus sa buhay mo. Magbalik loob sa Kanya. At lagi mong isipin na si Jesus ang laging magliligtas sa akin. At siya lang ang makakapagligtas sa akin. Amen. Sige po. Manalangin ko tayo. Panginoong Jesus,
Maraming salamat po sa pagkapako po sa cross. Alam namin na sobrang napakahirap ng dinanas mo sa cross. Alam namin sa sarili namin na hindi namin kaya gawin yan, Panginoon. Kaya nandito kami, Lord, humihingi ng tawad. Muli kang tinatanggap sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang nagbuhis ng buhay para sa amin. Dahil alam namin sa sarili namin, hindi kami karapat-dapat. Dahil alam namin na inosente ka. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga dugo. Ang nagsilyo ng kaligtasan namin. Panginoon, sa lahat ng ginawang mo ito, hanggang sa dulo ng aming buhay, hanggang sa kamatayan ng aming buhay, pangahawakan namin ito. Yung ipinangako mo sa amin na ang ginawa mo pagkapako sa cross, siya magliligtas sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi namin matatawaran yung iyong ginawa sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Tumulong mo sa amin ang iyong pagmamahal. At ngayon, sa iyo namin ibinabalik ng papuri. Pasasalamat at samba sa tamang pangalan ng tamang Jesus. Amen. Amen.
Mula sa John chapter 19, verse 26 to 27. Woman, here is your son. Son, here is your mother. Ina, masdan mo ang anak mo. Anak, masdan mo ang iyong ina. Hallelujah, praise God. Lord, salamat yung tao at 100% na pagiging Diyos. Kasi kung noong pong siya ay nakapako na sa krus, hindi niya naman po ito kinilala na bilang nanay. Hindi niya po ito tinawag na nanay. Kundi tinawag niya po itong ginang. So kung titingnan po natin, no, ito po ay, kung babalikan lang po natin yung pinagdaanan din ni Maria habang pinapahirapan si Jesus na ni Maria kung ano talaga ang purpose ni Jesus sa mundo. Di po ba? So napaka-daling unawain kung talagang babasahin lang po natin ang Biblia. Ito po ay patungkol sa kanyang ina. Na sabi niya, ang salitang ito ni Jesus, kasi wala naman siyang ibang nakitang mga tao doon. Kung babalikan po natin sa John chapter 19 verse 25, 3 babae lang po ang naandoon. At ang dalamhati ni Maria, inihabilin niya ito sa kanyang anak. At ang anak ay inihapag. Tapos kayo, naging maganda ang buhay nyo. Huwag niyo pong kalilimutan ang inyong mga magulang. Di po ba? Kasi yan po ay nakasaad po yan sa huling sa bawat mga anak na naririto, Lord God, na naway hipuin mo ang kanilang mga isip, ang kanilang puso, Lord. Ano man, Lord, yung pagtatampo, mga hinampo nila sa kanilang mga magulang, Lord God. Lord, tanggalin mo po ang talikalang nagkakabit sa kanila nito, Lord God, na mawala na ang kanilang galit, ang kanilang
lamang sa bangtani. My God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit po ako pinabayaan? Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ika-4 na huling salita ng Diyos, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Father God. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, dumalapit kami sa iyo, Lord God. Lord, nawa, samahan mo kami, Panginoon, na pagnilayan, Lord God, yung salita mo. Lord, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makapag-internalize, Lord God, na talagang maunawaan, Panginoon, yung pinagdaraanan mo. Pinagdalangin namin sa mga ni Jesus. Amen. Ayan, ngayon po, pag-uusapan natin naman yung ika-4 na huling salita ng Panginoong Jesus noong siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Ang ika-4 na wika, Elay, Elay, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Ayan, thank you, Lord. So, bakit nga po ba ito yung sinabi ng sunog ng lindol? Diba? Bakit yung pang mga maliliit na bahay ang nasisira? Bakit yung mga mahihirap pa yung unang nagiging biktima? Bakit napapaaga yung kamatayan ng mga mabubuting tao? Napapatanong tayo na, Lord, bakit mo hinahayaang mangyari mga bagay nito sa amin? Lord, bakit mo po kami pinapabayaan? Lord, bakit hindi mo kami magawang tulungan? Diba? Ang ibang tao iniisip na ang napaka-unfair ng Lord. Ilan lang po yan sa mga tanong natin sa buhay natin na walang madaling paliwanag. Maging si Jesus man, diba? Nagkaroon siya ng mga wise kay Lord, ng mga bakit sa kanyang ama. And share ko lang po sa inyo yung nabasa ko po sa sinend po sa kanya Ate She na reference. Sabi po doon, meron daw tayong isang uri ng suffering na pinapayagan ng Diyos dahil itong suffering na to, meron siyang makabuluhang dahilan. Ito yung tinatawag na meaningful suffering. Para po mas maintindihan natin, yung unang halimbawa niya, may mga bagay na mahirap unawain. Ito yung maaaring ipagawa sa atin ng Diyos para sa kabutihan ng mas nakararami. Halimbawa po, ito yung mga sakripisyo ng mga bayani o yung mga sacrifices na ginagawa ng parents natin. Yung pangalawa naman po, ito yung mga bagay din na masakit or mahirap tanggapin or yung mga bagay na mahirap ipaliwanag. Na yung tipong pinapahintulutan ng Diyos sa buhay natin at talagang Diyos lang po yung nakakaalam kung bakit ito nangyayari. Maiintindihan din natin ito kung kapag sa katagalan na ng buhay natin. At yung halimbawa po niya is yung kapag namatayan tayo ng mahal natin sa buhay. Diba? Hindi po natin maintindihan. Kumbaga, wala pong hihintay na paghihirap at pagdurusa ay nakiisa pa rin si Jesus Christ sa mga tao. Ayun po yung naranasan niya dito sa lupa. And habang sa pananahimik po ng Ama, nandun po yung lubos pa rin na natitiwala si Jesus Christ. Diba? Kahit tinatanong niya na yung Father niya na, bakit hindi nakaya ang mangyari sa akin to? Bakit pinabayaan mo ko? Pero still po, nandun pa rin yung trust niya sa Lord, nandun pa rin yung pagtitiwala niya sa kanyang Ama. And share ko lang din po na sa Old Testament, si Haring David po, ito yung sinabi niya sa Psalm chapter 22, yung buong chapter 2 na yun. Sabi niya doon, O Diyos ko, diba na si Jesus Christ, wala siyang kasalanan. Diba? Pero bakit nga ba kailangan niyang pagdaanan? Or bakit kailangan siyang pabayaan ng Ama? Bakit niya kailangan pagdaanan yung paghihirap na yun? And ipinilawanag po yun ni Paul sa mga taga-Corinto. Ang sabi po dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Diba? Kung uutusan ka po ng Diyos ngayon na dumaan sa mahirap na sakripisyo, alang-alang sa ikabubuti ng marami, susunod ka po ba at magtitiwala ka ng pansamantalang, kahit pansamantalang nananahimik ang Diyos? Kaya mo bang buong puso kang magtitiwala sa Diyos na handa kang magsakripisyo ng buhay mo para sa kaligtasan din ng ibang tao? Aminin po natin na bilang tagapaglingkod ni Kristo, hindi po natin maiiwasan na mapatanong sa kung bakit nga po ba nangyayari mga bagay-bagay sa buhay natin. Kasi di ba may mga ibang tao po na kapag servant ka ng Lord, ang tendency iisipin nila na parang perfect life na wala na tayong pagdaraan ng paghihirap. Pero wala pong pinangako sa atin ng Diyos na perfect life. Kahit malapit ka sa Kanya, kahit sobrang alam mo yung mga nangyayari, alam mo yung mga pinagdaanan ng Lord, still po, mararanasan mo pa rin yung mga challenges, yung mga circumstances sa buhay natin.
And ang best example po dito sa pagtitiwala sa Diyos is yung kwento po ni Job. Alam ko lahat po yun, lahat po tayo dito alam na yung nangyari sa buhay niya. Diba? Yung kay Job po, despite sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan po niya, nanatili yung pananampalataya niya at yung pagtitiwala niya sa Diyos. Diba? Hindi po naging hadlang na nawalan siya ng mga anak, nawalan siya ng ari-arian, diba? Ang talagang yung pananampalataya niya, yung pagiging faithful niya sa Lord is nanaig po hanggang sa wakas. Kaya po sana tayo, huwag po tayong matakot na humarap sa mga sakripisyo ng paglilingkod. Huwag natin pababayaang manghina ang ating pananampalataya. Hindi man natin marinig ang sagot o paliwanag ng Diyos sa mga kaganapan ng paghihirap natin sa buhay, tandaan po natin siya ay na ang Lord ay mananatiling tapat sa atin. Patuloy po natin panghawakan ang salitang, hindi kailanman bibitawan ng Diyos ang sino mang hindi tatalikod sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. Kahit po hindi na natin mawari ang kaganapan sa buhay natin, hindi na natin maintindihan, puro na tayo tanong sa Lord na, Lord, bakit po ito nararanasan namin? Lord, anong plano mo? Bakit mo inaalaw yung mga ganitong bagay? Tandaan lang po natin na ang Diyos, palagi siyang may magandang plano sa buhay ng bawat isa. Sikapin po natin na palaging piliin na manatili tayo sa piling ng Panginoon kahit hindi na natin naiintindihan ang nangyayari sa buhay natin. Ayan, lapit po tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa salita mo, Panginoon. Lord, salamat kasi sinakripisyo mo yung buhay mo, Panginoon, para lang sa kaligtasan ng bawat isa. Lord, praying po na sa pagpapatuloy namin sa buhay natin, Lord, palagi mo kami i-remind kung paano dapat magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Na kahit hindi na namin, Lord God, naiintindihan yung nangyayari sa paligid namin, na kahit sunod-sunod, Lord God, yung mga challenges, yung circumstances, Lord God. Lord, dalangin po namin na palagi mo kami samahan, Panginoon. Lord, dalangin namin na huwag mo kami pabayaan sa buhay ngayon. Lord, patuloy kami kakapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kami magiging dependent sa iyo. Magre-rely, Lord God, sa mga plano mo sa buhay namin. Lord God, nawa, patuloy mo ingatan ang bawat isa. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen.
Panginoon, sa pananampalataya at sa paglilingkod. At sa, tayo, saan ba tayo nauuhaw? Saan ba tayo uhaw? Ito ang ibig sabihin ng uhaw. Nauuhaw tayo sa mundong ito. Kasi, sa mundong ginagalawan natin, tayo ay uhaw sa pamamagitan ng pagkita ng pera, sa pamamagitan ng mga negosyo, sa pamamagitan ng pag-overtime sa trabaho. Kung minsan, nung wala tayong trabaho, binigyan tayo ng Panginoon. Ako'y nagutom at inyong pinakain. Ako'y nauhaw at inyong pinainom. Diba, pansinin po ninyo, ang Panginoon ay uhaw. Uhaw na uhaw sa ating paglilingkod. Tayo naman uhaw tayo sa pagmamahal. Happiness. Sabi nga the greatest joy is come from Jesus. Masyala, hindi talaga sa sama ng ugali. A living sacrifice po tayo sa Panginoon. Kaya po tayo, yun ang gusto ng Panginoon, yung ialay natin yung ating sarili sa Kanya, buhay at kalugod-lugod sa Panginoon. Lagi po tayong maglingkod sa Panginoon sapagkat ang Panginoon sobrang uhaw po sa mga tao ngayon. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, dapat hindi po nawawala. Jesus died for your sin and for my sin, no? And Jesus love you. Kaya merong merong Holy Friday, Good Friday, and Greatest Friday, no? Ito yung sinasabing Friday na alalahanin natin kung paano namatay ang Panginoon, kung paano siya naghirap, kung paano siya binugbog, kung paano siya niluray-luray ng mga tao na nagparusa sa Kanya. This is the day of Friday. Kaya dapat ang Friday ay pinaka-importante sa atin, lalo na rin sa mga, kung ang Katoliko importante sa kanilang Friday, lalo na sa ating na nakakilala sa Panginoon. Sapagkat ito, ang Friday na to, dito po ang oras ng kamatayan ng Panginoon. Sabi nga, remembering Jesus. No? Kung meron because Jesus died for you, and Jesus died for the cross, for your sin, and for my sin. Ang Panginoon ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kinuha niya na ito lahat. Kaya, ganun po kabuti ang Diyos Ama, no? Nag-iisang anak niya, itinadala niya sa atin. Upang, anong sabi ng John 3:16? Upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung maglingkod tayo sa Panginoon, ito na po ang araw na paglilingkod sa Panginoon. This is the day, no? At sabi nga doon sa John 14:6, no? Ang Panginoon lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Jesus is the only way. Kaya Panginoon, kaya maglingkod tayo sa Panginoon ng buong puso. Ialay natin ang ating sarili bilang buhay na handog at kalugod-lugod sa Diyos. Living sacrifice ang gusto ng Panginoon. Hindi po, maraming pong salamat. Panginoon, salamat sa wisdom ng bawat isa na pinagkalawag sa amin. Salamat, Lord, sa hapong ito. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, forgive me for all my sin. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Pagkita
Salamat po sa opportunity, Panginoon ko, na magamit mo upang i-share ka, Panginoon ko. And Lord, we pray, Panginoon ko, na buksan mo po ang mga puso at isip, Panginoon ko, ng bawat tao na dito, Panginoon ko. Natanggapin ang iyong salita, Panginoon ko. And Lord, napatawad na tayo ng Lord kahit hindi natin gawin kasalanan. Binihisan sila ng Panginoon gamit ang balat at balahibo ng hayop. Di ba po, bago makuha yung balat at balahibo, kailangan mo nang pumatay ng hayop. Di ba po? Kaya ngayon, hindi na natin pwedeng idahilan na makasalanan tayo, kaya hindi tayo pwedeng lumapit sa Lord, hindi na tayo pwedeng mag-serve. Kasi po, di ba sabi ng Lord, it is finished. Yes. Sige po, analangin po tayo. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon ko, sa mga puso at isipan, Panginoon ko, itong mga salita mo, Panginoon ko, itong tagumpay na to, Panginoon ko. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maaari po ba tayong tumayo at mag-celebrate na tayong lahat ay malaya na? Lahat ng malaya, sumigaw! Hallelujah! Malaya na lahat! Amen! Buong puso, walang alinlangan, buhay na
not only to understand your last word, but to know that we are saved. And if we are saved, we have to go out and preach the gospel, so that those who are not them, for they do not know what they do. Kaya si Jesus ay nabuhay sa panalangin. Si Jesus ay namatay sa panalangin, mga kapatid. Take note, 1, 2, 3 na salita ng Panginoon ay tungkol sa tao. Ang pang-apat, ang sabi niya, ano? My God, my God. Sino ba yung kanina ng apat? Yan. Yung tatlo, nagsimula ang Panginoon sa krus sa Kalbaryo at 9 a.m. Pagkatapos yung tatlong salita, dumilim ang langit. Nung dumilim ang langit, ano ang nangyari? Binigkas niya yung pang-apat. My God, why thou hast forsaken me? Anong nangyari? Nung binigkas niya ito, nabiyak o napunit ang tela sa templo. Doon nag-umpisa yung pang-lima. Sabi niya, nauuhaw ako. Mga kapatid, kapag pinanong yung mga salita ng Panginoon, mayroon kayong feeling. Hindi yung binabasa-basa nyo lang. Paano sabi ni Panginoon? Nauuhaw ako, gano'n? Sabi ng Panginoon, nauuhaw ako. Pagkatapos ng kanyang pag-uhaw, sapagkat ang Diyos ay Diyos 100, si Jesus Christ, 100 na tao, percent, and 100 na Diyos. 100% na tao, 100% na Diyos. Okay, so nung nauuhaw, yung 4 to 7, ito sa inyong tinatawag na tithes and offering, sapagkat lahat ng mayroon tayo, mga kapatid, hindi galing sa inyo, galing sa Diyos. Amen. Nauuhaw na kayo ay makita dito sa Sunday. Nauuhaw na makita kayo dito na hindi late. Nauuhaw na makita kayo dito na hindi natutulog. Nauuhaw ng Diyos na makikita kayong magpuri. Nauuhaw ng Diyos. Kung nag-umpisa si Jesus sa unang salita, Father, nagtapos si Panginoong Jesus ng Father. Father, into your hands I commend my spirit. Ganyan tayo magbasa kasi hindi naman sabi ni Panginoon, Father, into your hands I commend my spirit. Father, into your hands I commit my spirit. Ang ibig sabihin na ito, tagumpay na tayo. Binayaran ng ating Panginoon Jesus. This is already salvation. Salvation is open to all of us. Ito na. Kung mayroon kayong will na binigay ni Lord, it depends upon you. Whether you go to the right path or you go to the wrong path. Kaya ang salvation ay tinatawag na libre para sa lahat. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Alam ng Panginoon, kahit mamamatay siyang pisikal, mabubuhay siyang spiritual. Diba? Kahit patay siyang pisikal, mabubuhay siyang spiritual. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kapag may problema ka, ano sabi mo? Ano sasabihin mo? Lord, I commit my spirit to you. Nagloko ng asawa mo. Sabi mo, imbes na ninervyos ka, imbes na awayin mo si mister, sabi mo,
Lord, I commit my spirit to you. Ka nang mangutang ng 5-6. Kasi magkaroon ka pa ng problemang malaki. Sabi mo kay Lord, you are my provider. I commit my spirit to you. Amen. So this is the last word. The last word of Jesus is a word of victory because He died. Mas natin ang kamay natin. Kung nauhaw ka sa aming pagmamahal, patawad, Ama, na dahil sa mga kasalanan namin, Lord God, kinailangan mong pasahin ang krus. Dinanas mo yung hirap na hindi kayang danasin ng kahit na sino. Na kahit na noon pa man makasalanan na kami, Lord God, in-offer mo pa rin sa amin yung kalayaan. In-offer mo pa rin sa amin yung kaligtasan. And Lord, we thank you. Kasi ganun na lang kami kahalaga sa'yo. Ganun na lang kahalaga sa'yo yung buhay namin, Panginoon.
gusto mo kaming maligtas, na gusto mo magkaroon din kami ng kalayaan, na gusto mo maging masaya din kami, Panginoon, magkaroon kami ng kapayapaan. Gusto mong mabuhay kami, Lord God, ng masaya, ng malaya, Panginoon, nang hindi namin kinokondem ang sarili namin. Lord, alam namin, Panginoon, na wala kaming mabuting gagawin, Panginoon, na maaaring makapagpaligtas sa amin. Kaya, Lord, ngayon, tinatanggap ka namin sa buhay namin, Panginoon. Tinatanggap namin, Lord God, na ang ginawa ni Jesucristo ay enough na para malinisan ang aming mga puso, aming mga kasalanan. Lord, dalangin ko na linisin mo ang puso't isipan ng bawat isang narito ngayon at bawat isang nakakarinig ng panalangin ito, Panginoon. Lord, tanggapin mo ang aming pagsuko sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming buhay, Lord God. Gamitin mo kami, Lord, para makilala ka rin ng iba. Lord, pag-alawin mo sa puso namin yung compassion sa kapwa namin na hindi pa nakakakilala sa iyo. Yung mga tao na mas kailangan ka, Lord Spirit, burn our hearts. Lukuban mo ang bawat isa. Anoint everyone na magkaroon kami ng wisdom na malaman ang katotohanan mo at maibahagi ito, lalo na sa mga taong mahal namin sa buhay. Anoint us, Lord God, with your wisdom na magamit namin ito as the process, Panginoon. And we are claiming, Lord God, that we are totally healed. We are totally restored in the mighty name of Jesus. We renounce and we rebuke all the sickness in the mighty name of Jesus. Wala kang karapatan, demonyo, sa aming katawan, sa aming puso, sa aming isipan. Only God the Father Almighty in heaven. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang may karapatang umangkin ng aming buhay. So in the name of Jesus, we bind lahat ng gawa ng kaaway. We bind it. We trample that, tinatapakan na namin in the name of Jesus. We are claiming that we already won the battle in the name of Jesus. Panalo na kami sapagkat ang Diyos ang siyang nagliligtas, ang siyang magtatanggol sa amin. And so Lord, we surrender our life to you. Pagharian mo, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Sige po. Dahil natanggap na natin ang kaligtasan, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Awitin po natin ito ng buong pagpapasalamat sa ating puso. Tanggapin na natin na pinalaya na tayo ng Panginoon at pasalamatan natin siya sa ginawa niya sa ating buhay. Thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Ito ay taas natin sa Panginoon upang ma-bless ito. I-anoint niya upang magamit natin sa healing. Because if we are Christians and we have Jesus as the great healer, then we may also have the power to heal. We are vessels of this healing power. Ito ang paborito ko. O sige, ano natin yung kamay natin mga kapatid. Panginoong Diyos Ama, bago namin itaas ang mga oil na ito, Panginoon. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ama, Anak, Espiritu Santo, na isang Diyos mapangyarihan. Ikaw ang Diyos. Diyos ng tagumpay, Diyos ng himala, at Diyos na nagpapagaling ng anumang klase ng sakit. Hindi kami nagdududa, Ama, sa inyong kapangyarihan, sapagkat nothing is impossible to you. Ikaw ang nagbuhay ng patay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Nakakita ang bulag. Nakatayo ang mga pilay. Lahat, Panginoon, you heal them. Just touch them and by your word. Kaya lahat ng mga oil na ito, Panginoon, tinatas namin sa great, great, great healer. Exodus 15:26, you said, I am the God that healeth thee. Anoint this one, Lord God, and use your daughters, sons, or children to anoint, to use this for healing power. Because Lord, if we have Jesus Christ as the Jehovah Rapha, we can be also a healer with the power of your word. Amen.